Ang pelikula ay nagsisimula sa China, partikular sa taong 1925. Sa panahong iyon, makikita natin si Dr. Walter at ang kanyang asawang si Kitty na naghihintay ng sasakyan papunta sa kanilang tahanan sa nayo ng Mainanfu. Pagkatapos, bumalik ang kwento sa 2 taon ang nakalipas. Sa panahong iyon, inimbitahan si Walter sa isang kasiyahan sa bahay ni Kitty. Mula nang una niya itong makita, agad siyang naakit dito. Nang imbitahan niya si Kitty na sumayaw, pumayag ito. Kinabukasan, makikita si Kitty na tumutugtog ng piano habang naroon ang kanyang mga magulang at kapatid. Tinanong siya ng kapatid na babae tungkol sa binatang nakasayaw niya kagabi. Sumagot si Kitty na wala siyang alam tungkol dito. Sinabi naman ng ama niya na siya ang nag-imbita sa binata at ang pangalan nito ay Walter, isang doktor na espesyalista sa mikrobiolohiya at may sariling laboratorio sa Shanghai. Tinanong siya ng ina kung sa paraan ng pakikipag-usap ni Walter ay naramdaman niyang mahal siya nito. Sumagot si Kitty na mas mahalaga kung siya ang nagmamahal sa lalaki. Sinabi ng kanyang ina na ang mga babae sa kanyang edad ay kasal na, at siya'y tumatanda na, kaya't dapat na siyang mag-asawa at magkaanak. Naina si Kitty at umalis sa silid. Binuksan niya ang pintuan upang lumabas ngunit nabigla siya nang makita si Walter na nasa labas. May dala itong regalo para sa kanya. Tinanggap niya ito at sinabing lalabas siya. Tinanong siya ni Walter kung saan siya pupunta at sumabay ito sa kanya. Naglakad silang magkasama, at nang mapansin ni Walter na nakatitig si Kitty sa isang tindahan ng bulaklak, niyaya niya itong pumasok at pumili ng mga bulaklak na gusto niya. Pagkatapos, sinabi ni Walter na mahal niya ito at nais siyang pakasalan. Nabigla si Kitty. Nang mapansin niyang naghihintay ng sagot si Walter, sinabi niya na kailangan niya ng oras para mag-isip. Sumagot si Walter, "Pangako, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka." Pagbalik ni Kitty sa kanilang bahay, narinig niya ang kanyang ina na kausap ang isang kaibigan sa telepono, sinasabing nawala na ito ng pag-asa na makahanap pa ng mapapangasawa si Kitty. Dahil dito, nagpasya si Kitty na tanggapin ang alok ni Walter. Pagkatapos ng kasal, sumama siya kay Walter sa Shanghai kung saan sila lumipat sa isang bagong apartment. Lumipas ang panahon at naging malinaw na hindi sila magkatugma ng interes. Naiinip si Kitty at minsang niyaya si Walter na maglaro ng baraha, ngunit sinabi ni Walter na hindi siya marunong dahil abala siya sa kanyang pananaliksik. Isang araw, sinabi ni Walter na iimbitahan niya ang kanyang kaibigang si Charlie para sa pananghalian kinabukasan. Sumagot si Kitty na ayaw niya sa asawa ni Charlie, na si Dorothy, dahil mayabang ito. Maya-maya, dumalo si Kitty at Walter sa isang dula kung saan nagkataong naroon din sina Charlie at Dorothy. Nagkabatian sila at kinausap ni Dorothy si Kitty sa mayabang na tono, kaya't sumagot rin si Kitty ng mayabang. Habang isinasagawa ang dula, umupo si Kitty sa tabi ni Charlie dahil hindi niya maintindihan ang mga aktor na Chino. Sinimulan ni Charlie na ipaliwanag ang mga eksena sa nakakatuwang paraan kaya't napatawa si Kitty, na siyang unang pagkakataon na nakita ni Walter na masayang-masaya si Kitty. Sa paglipas ng panahon, lalo pang naging malapit sina Kitty at Charlie. Isang araw, magkasama sila sa kwarto ni Kitty nang maramdaman niyang bumalik na si Walter. Umikot ang doorknob pero walang pumasok. Sinabi ni Kitty kay Charlie na natatakot siya sa magiging reaksyon ni Walter. Sumagot si Charlie ng malamig, masyado siyang takot sa iskandalo para gumawa ng anuman. Ibinigay ni Charlie ang isang singsing bilang regalo. Kinabukasan, sinabi ni Walter kay Kitty na may outbreak ng cholera sa isang mahirap na nayo na tinatawag na Manfu, at siya ay nagboluntaryo upang tumulong. Sinabi niya na aalis sila kinabukasan. Nagalit si Kitty at sinabi, "Paano mo ako matatanong ng ganyan? Gusto mo bang isugol ko ang buhay ko? Hindi ako sasama sayo." At tumakbo ito papasok sa silid. Sumagot si Walter, "Bukas, ay demanda kita ng diborsyo." Nabigla si Kitty. Hinarap siya ni Walter at sinabing aakusahan niya ito ng pakikiapid. Sumagot si Kitty, "Hindi na kailangang magkaroon ng iskandalo. Nagmamahalan kami ni Charlie. Hindi namin sinadyang saktan ka. Bukod doon, hindi mo naman ako napamahal sayo." Si Charlie ang nagparamdam ng tunay na pagmamahal. Nagalit si Walter at sumagot, "Alam kong wala kang muwang pero hindi ko inakalang ganito kakamangmang. Nang inalok kitang pakasalan, alam kong hindi mo ako mahal pero inakalang matututo ka ring magmahal sa akin paglipas ng panahon. Gayunpaman, papayag ako sa tahimik na diborsyo pero sa isang kondisyon." Pagkatapos, makikita si Charlie sa isang English club sa Shanghai kasama ang isang may-ari ng pabrika at ilang negosyanteng Briton. Pinagtatanggol ng may-ari ng pabrika ang pagpapaputok sa isang manggagawang Chino. Sa sandaling iyon, dumating si Kitty at nagpadala ng sulat kay Charlie sa pamamagitan ng waiter. Umalis si Charlie at hinarap si Kitty. Sinabi ni Kitty, "Alam na ni Walter ang tungkol sa atin." Pumasok sila sa isang pribadong silid at sinabi ni Kitty kay Charlie na pumayag si Walter sa isang tahimik na diborsyo, ngunit may kondisyon, dapat hiwalayan ni Charlie si Dorothy at pangakwang pakakasalan si Kitty. Sagot ni Charlie, hindi niya maaaring hiwalayan si Dorothy. Labis na nasaktan si Kitty at sinabi sa kanya na ipinasabi lang iyon ni Walter dahil sigurado itong patutunayan ni Charlie na isa siyang duwag. Umalis si Kitty.
Pagbalik niya sa bahay, sinabi niya kay Walter, "Sasama ako sa'yo." Sumagot si Walter, "Alam kong gagawin mo yan. Kaya sinabi ko sa katulong na ihanda na ang gamit mo. Aalis na tayo ngayon." Naghintay sila ng sasakyan papunta sa nayon kung saan sila ay isinakay ng mga lalaki sa upuang may pusang kahoy. Kitang-kita ang pagkailang ni Kitty, lalo na't napakainit ng panahon. Pagkalipas ng 2 linggong biyahe, dumating sila sa nayon. Pagdating sa bahay, napansin ni Kitty na payak lamang ito at mukhang may nakatira pa roon kamakailan. Pagpasok niya sa silid, nakita niya ang isang maliit na manika sa kama. Pinulot niya ito, ngunit sinabihan siya ni Walter na ibalik agad iyon. Ipinaliwanag niya na ang bahay ay dating pag-aari ng isang pamilyang Amerikano na namatay lahat dahil sa kolera. Napasigaw si Kitty sa takot at agad na ibinagsak ang manika. Kinagabihan, sinunog ni Walter ang lahat ng kagamitan ng pamilyang Amerikano. Mag-isa si Kitty, halatang balisa. Dumating ang kanilang kalapit-bahay na Ingles, si Waddington, at ipinakilala ang sarili. Sinabi niyang inanyayahan siya ni Walter para sa hapunan. Nag-alok din siya ng katulong na tutulong kay Kitty sa pagluluto at paglilinis. Ipinakilala niya ang sarili bilang nag-iisang Ingles na nakatira sa nayon at tinanong kung comfortable ang kanilang paglalakbay sa steamboat. Sumagot si Kitty na naglakbay sila sa lupa at inabot ng 2 linggo. Nagulat si Waddington at sinabing 2 araw lang sana iyon kung dumaan sila sa ilog sakay ng bangka. Sabi naman ni Walter, nais niyang makita ang tanawin sa kanayunan. Doon napagtanto ni Kitty na sinadya ni Walter ang mahaba at mahirap na biyahe para pahirapan siya. Habang kumakain, tinanong ni Waddington kung may dala ba si Kitty na bagong plaka ng musika dahil nagsasawa na siya sa mga lumang tunog. Sagot ni Kitty, wala. Ibinahagi ni Walter na narinig niyang makakatulong sa kanya ang lokal na alkalde. Sabi ni Waddington, ang pangalan nito ay Colonel Hugh, mahigpit at ayaw sa mga Briton. Binanggit din niya na may convent ng mga madre sa nayon, mga Briton, na tumangging bumalik sa Inglaterra kahit noong pumutok ang epidemya ng kolera. Isa raw sa mga madre ay isa-isang nawawala mula noon. Kinagabihan, tinanong ni Kitty si Walter tungkol sa mga sintomas ng kolera. Ipinaliwanag niya na sa loob ng unang 36 na oras, nawawala ang lahat ng likido sa katawan ng pasyente, matinding sakit ang nararamdaman, at saka ito nawawala. Kinabukasan, dumating ang maestrado at sinabi kay Walter na mag-iiwan siya ng sundalong tagapagbantay sa bahay dahil may mga nananakit na sa mga Briton. Umalis ang sundalo kasama si Walter patungo sa nayon. Sa nayon, nakita ni Walter ang mga residente na kumukuha ng tubig sa pangunahing balon. Sinabihan niya ang maestrado na hindi dapat gamitin ang balon hanggat hindi ito nasasuri. Pagkatapos, binisita niya ang ospital ng convent. Nang makita niya ang mga pasyente, halos hindi niya kayanin ang tanawin pero pinilit niyang magpakatatag. Samantala, si Kitty ay sumulat ng liham kay Charlie, sinasabing hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Isinama niya ang isang plaka ng musika, at umalis ng bahay. Sinundan siya ng gwardya hanggang sa makarating siya sa bahay ni Waddington, kung saan iniabot niya ang plaka at tinanong kung nasaan ang kartero. Sinabi ni Waddington na simula nang magka-epidemya, hindi na naglilingkod ang kartero. Ngunit kung may liham siya papuntang Shanghai, may kilala siyang mga ngalakal na aalis sa Biyernes at maaaring maghatid nito. Ibinigay ni Kitty ang sulat. Nang makita ni Waddington ang pangalang Charlie Townsend sa sobra, sinabi niya na kilala si Charlie sa Shanghai bilang babero at hindi tumatagal ng higit sa 2 araw sa kahit sinong babae. Nabigla si Kitty. Kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Binawi niya ang sulat at umalis. Pag-uwi niya, pinunit niya ang sulat at inalis ang kwintas na may singsing na bigay ni Charlie, inilagay ito sa isang drawer at isinara at nilak. Kinagabihan, sabay silang naghapunan ni Walter, na panay ang pag-iwas at halatang malamig ang pakikitungo sa kanya. Kinabukasan, sina Walter at isang Chinese na doktor ay nagsuri ng tubig mula sa balon at natuklasang kontaminado ito. Ipinaalam nila ito sa district officer, at ipinasara ang balon. Nagalit ang mga taga-nayon kay Walter, na siya raw ang dahilan. Pagsapit ng gabi, umuwi si Walter at sinabi kay Kitty na nais siyang makausap ng mga madre sa simbahan kinabukasan. Sinamahan siya ni Waddington. Habang naglalakad sila sa nayon, kapansin-pansin na masama ang tingin ng mga lokal sa kanila. May ilang nagsabing dayuhan ang mga Briton at dapat nang umalis sa kanilang bayan. Pagdating sa simbahan, nakilala ni Kitty ang mga madre. Inilibot siya ng punong madre sa loob ng kumbento. Nakita niya ang mga dalagitang nagtatahi, at sinabi ng isang madre na lahat ng mga ito ay nag-convert sa Katolisismo, maliban sa isa, na tumangging tanggapin ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng tour, dinala siya ng Madre Superiore sa music room, kung saan may isang madre na nagtuturo ng pagkanta sa mga bata. Napansin ni Kitty ang piano at sinabi ng madre na ang madre na dating tumutugtog ng piano at nagtuturo sa mga bata ay nawala noong nakaraang linggo. Pag-uwi ni Kitty ng gabing iyon, dinalhan niya si Walter ng hapunan sa silid kung saan ito abalang nagtatrabaho. Nang makita niyang tulog ito, maingat niyang inilabag ang pagkain sa tabi nito. Nagising si Walter at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Kitty na dinalhan niya ito ng hapunan. Malamig ang tugon ni Walter.
Iwan mo na yan at lumayas ka sa harap ko. Nang tangkain ni Kitty na makipag-usap, tumalikod si Walter at tumungo sa kanyang silid upang matulog. Sinundan siya ni Kitty at nagsabi, gusto kong kalimutan natin ang nakaraan at mabuhay ng masaya. Tumugon si Walter, sinong nagsabing hindi ako masaya? Mas mahalaga pa sa akin ang mga ginagawa ko kaysa sayo. Nagsumamo si Kitty, sabihin mo kung anong maaari kong gawin para mapatawad mo ako. Sagot ni Walter, wala kang halaga sa akin. Kung nasasaktan man ako, iyon ay dahil minsan, minahal kita. Lumabas si Kitty at isinara ang pinto. Narinig ni Walter ang paghikbi niya sa labas, at sandaling naglakad palapit sa pinto pero huminto rin. Dito naging malinaw na may pag-ibig pa rin siya para kay Kitty. Kinabukasan, pumunta si Walter sa ilog at nakita niyang doon inililibing ng mga taga-nayon ang mga biktima ng kolera dahilan kung bakit nakokontamina ang tubig. Kumuha siya ng sample at nagtungo sa kumbento. Samantala, sinundan siya ni Kitty at pumasok sa kumbento. Nakipagkita siya sa Madre Superiora at nagsabing gusto niyang tumulong. Pumayag ang madre at dinala siya sa ward ng mga bagong silang na ulila. Habang si Walter ay nagsusuri ng sample ng tubig na patunayang kontaminado ito. Humiling siya kay Colonel Yun na ipagbawal ang paglibing malapit sa ilog at humanap ng ibang lugar o ilibing sa kabilang panig. Tumutol ang opisyal dahil masyado raw malayo pero sagot ni Walter, wala nang ibang solusyon. Samantala, si Kitty ay nagsimulang alagaan ang mga bata, ngunit hirap siya sa gawain. Nang makita siya ni Walter, tinanong siya, anong ginagawa mo rito? Sagot ni Kitty, nagboluntaryo akong tumulong sa mga bata sa kumbento. Makalipas ang ilang araw, nakita si Kitty na tumutugtog ng piano at kumakanta kasama ang mga bata, puno ng tuwa ang mga bata. Sa mga oras na iyon, naruroon si Walter sa kumbento at nang marinig niya ang tugtugin, lumapit siya sa pintuan ng music room. Habang pinagmamasdan niya si Kitty, isang tunay na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Tumugtog si Kitty ng awit na tinugtog sa gabi ng una nilang sayaw, at naalala ni Walter ang itsura niya noon at kung paano siya unang umibig. Ilang araw pagkatapos, habang nasa bahay, sinabi ni Kitty kay Walter, ikinararangal ko ang ginagawa mong makabuluhang trabaho para sa nayon. Sagot ni Walter, hindi ko sa palagay na naiintindihan mo ang ginagawa ko. Tugon ni Kitty, aaminin kong hindi ko naiintindihan ang trabaho mo, at hindi rin ako nahilig sa agham o pananaliksik. Lumaki akong sanay sa tennis, club at mga salo-salo. Pero kung susubukan mong intindihin ako at tanggapin ako sa mundo mo, sigurado akong matututo akong unawain ka. Sa unang pagkakataon, naunawaan siya ni Walter at sinabing, tama ka. Pagkatapos nito, ang mga pulis na ang mismong naglibing sa mga labi, malayo sa ilog. Lalong uminit ang galit ng mga taga-nayon kay Walter. Dumating ang district officer at sinabing bumisita siya sa kumbento at pinakiusapan ng Madre Superiora na huwag palabasan ang mga madre dahil may kaguluhan sa nayon. Natarante si Walter at nagmadaling pumunta sa kumbento para alamin kung ligtas si Kitty. Doon, sinabi sa kanya na umalis lang ito kamakailan. Habang pauwi si Kitty, hinarang siya ng galit ng mga taga-nayon. Pinagtanggol siya ng bantay ngunit binugbog ito kaya nagtangkang tumakas si Kitty. Sa takot, pumasok siya sa isang bahay para magtago. Dumating si Walter at tumayo sa pagitan ni Kitty at ng mga tao. Sinabi niya, walang lalapit sa kanya. Nang tangkain siyang saktan, pumutok ng armas ang gwardiya sa ere, dahilan upang magsitakbo ang mga tao. Mula noon, gumanda ang relasyon ni Walter at Kitty, at namuhay silang tulad ng tunay na mag-asawang nagmamahalan. Isinama siya ni Walter sa pamamangka sa ilog. Habang nasa kumbento, nakaramdam ng pagkahilo si Kitty. Sinabi ng mga madre na buntis siya, at agad nilang ipinaalam ito kay Walter. Masaya siyang dumating at sinabi ni Kitty, hindi ako sigurado kung anak mo ang dinadala ko. Sagot ni Walter, hindi mahalaga. Ang mahalaga, anak mo yan at ituturing ko itong parang anak ko rin. Kalaunan, nabawasan ni Walter ang kaso ng kolera sa nayon, ngunit lumipat naman ang mga taong mula sa Karatig Bayang may matinding impeksyon. Nang malaman ito ni Walter, sinubukan niyang pigilan sila, ngunit nauwi ito sa tensyon sa pagitan ng dalawang nayon. Kalaunan, nakumbinsi ni Walter ang mga bagong dating na manirahan muna sa isang kampo sa labas ng nayon. Doon siya nagpunta upang gamutin sila. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Waddington kay Kitty na nagkaroon ng kolera si Walter. Labis siyang nag-alala at nagpunta agad sa kampo. Pinilit niyang manatili sa tabi ni Walter, ngunit lalong lumala ang kondisyon nito. Isang gabi, bulong ni Walter. Patawarin mo ako, sagot ni Kitty. Sana ikaw din, mapatawad mo ako. At sa sandaling iyon, pumanaw si Walter. Pagkatapos ng kanyang libing, bumalik si Kitty sa London. 5 taon nang lumipas, kasama na niya ang kanilang anak na lalaki sa flower shop kung saan unang umamin ng pag-ibig si Walter sa kanya. Habang papalabas sila ng tindahan, nakasalubong nila si Charlie, na bumati at tinangkang kausapin si Kitty. Ngunit hindi siya pinansin ni Kitty at nagpatuloy sa paglalakad. Tinanong siya ng anak, sino yun? Sagot ni Kitty, wala kwenta iyon. Doon nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video.